Maligayang pagbalik sa Pinoy Quick Movie Recaps. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang romantikong drama na ipinalabas noong 1995. Bago tayo magpatuloy, siguraduhing i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Nagsimula ang pelikula kay Nelly, isang babaeng kasal na ang asawa, si Jerome, ay walang trabaho at dahil sa kanyang catamaran, tumigil na rin itong maghanap ng bagong trabaho. Dati nang nagtrabaho si Nelly sa isang publishing company, ngunit nang siya ay natanggal sa trabaho, ngayon ay nagtatrabaho na lamang siya ng mga maliit na trabaho sa iba't ibang lugar. Isang araw, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang buhay sa kaibigang si Jack Inez sa isang kafe, at sinabi niyang nawalan na siya ng pag-asa kay Jerome. Pagkatapos, dumating ang isang lalaking nagngangalang Peter Arnold na kilala ni Jack Inez. Si Peter ay isang mayamang negosyante na nakilala ni Nelly ilang taon na ang nakalipas, kahit na ngayon pa lang sila nag-usap. Naintindihan ni Peter na nag-aalala si Nelly tungkol sa kakulangan ng pera, kaya inalok niya si Nelly ng tulong upang bayaran ang kanyang mga utang. Sa una, tumanggi si Nelly na tanggapin ang pera dahil hindi naman niya kilala si Peter, ngunit matapos pag-isipan ito, tinanggap niya ang pera dahil sa kanyang kalagayan. Pagkatapos nilang umalis ng kafe, sinabi ni Jack Inez kay Nelly na nagkaroon sila ng relasyon ni Peter ilang taon na ang nakalipas, ngunit ngayon ay magkaibigan na lamang sila at tapos na ang kanilang relasyon. Kahit noong may relasyon pa sila, ang kailangan lamang nila ay ang pagkakaibigan ng isa't isa. Pagkatapos makipag-usap kay Jack Inez, pumunta si Nelly sa panaderia kung saan siya nagtatrabaho para kumita ng kaunting pera. Nang bumalik siya sa bahay, ikinwento ni Nelly kay Jerome ang tungkol kay Peter at sinabi niyang nabayaran niya ang renta ng bahay gamit ang perang ibinigay ni Peter. Hindi natuwa si Jerome na isang hindi kilalang lalaki ang nagbigay ng pera kay Nelly, ngunit wala siyang masabi. Bigla ang sinabi ni Nelly kay Jerome na hindi na niya kayang mabuhay ng ganito at nagpasya siyang iwan si Jerome. Sinubukan siyang pigilan ni Jerome, ngunit matatag ang desisyon ni Nelly na umalis ng bahay. Kinabukasan, sinabi ni Nelly kay Peter na babayaran niya ang lahat ng perang ibinigay nito balang araw, ngunit malinaw na sinabi ni Peter na hindi niya kailangan ibalik ang pera. Dahan-dahan, naging magkaibigan sila at sinabi ni Peter na nais niyang magsulat ng isang libro tungkol sa kanyang kwento. Dahil dating nagtatrabaho si Nelly sa isang publishing company, binigyan siya ng trabaho ni Peter, ngunit nilinaw ni Peter na ang trabahong ito ay hindi para bayaran ang utang kay Peter. Bibigyan ni Peter ng pera si Nelly para sa pagsusulat ng libro. Dahil kay Peter, unti-unting bumuti ang buhay ni Nelly at nagsimula siyang tumira sa pamilya ni Jack Inez. Masaya si Jack Inez sa naging desisyon ni Nelly at alam niyang matatapos na ang kanyang mga problema. Sinabi niya kay Nelly na naghiwalay na si Peter sa kanyang asawa, kaya mag-isa itong naninirahan sa malaking bahay. Sabik na naghihintay si Nelly na magsimula sa kanyang bagong trabaho. Kinabukasan, habang nagsisimula sa trabaho, nalaman ni Nelly na dati palang hukom si Peter. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Nelly ang tungkol sa buhay ni Peter. Isang araw, tinawagan si Peter ng kanyang asawa na si Lucy at nais nitong makipag-usap sa kanya. Nakita ni Nelly na nag-alala si Peter dahil kay Lucy, at siya ay natawa habang pinagmamasdan ito. Lumalim ang kanilang pagkakaibigan sa paglipas ng panahon at nagsimulang maging mas maayos ang buhay ni Nelly kaysa dati. Kasama ni Jack Inez, nagsimula ring makipagkita si Nelly sa kanyang iba pang mga kaibigan. Pagkatapos ng ilang araw, kinuha niya ang lahat ng gamit mula sa kanyang bahay at nagpaalam kay Jerome ng tuluyan. Lumipat siya sa isang bagong bahay at ipinaalam ito sa kanyang ina. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay ni Peter upang magsulat ng kanyang libro. Isang araw, dumating ang kaibigan ni Nelly na si Christoph upang makipagkita kay Peter. Ipagbebenta ni Christoph ang mga aklat na nasa bahay ni Peter dahil ayaw na ni Peter na magtago ng kahit anong aklat. Gusto ni Peter na malaman pa ang tungkol kay Nelly, ngunit hindi nagsasabi ng anuman si Nelly. Pagkaraan ng kaunting oras, dumating ang isang hindi kilalang lalaki sa bahay at dinala siya ni Peter sa isang silid. Nalaman ni Nelly na nagkakaroon ng pagtatalo si Peter at ang lalaking iyon, ngunit hindi na niya ito pinansin at tinapos ang kanyang trabaho. Nang matapos ang kalahati ng libro, pumunta siya sa isang lalaking nagngangalang Vincent na maglalathala ng aklat. Alam ni Vincent na masaya si Peter sa trabaho ni Nelly at makalipas ang ilang sandali, kinuha ni Vincent ang numero ni Nelly. Isang araw, nang makauwi si Peter, nalaman ni Nelly na dumating si Isabel, ang anak ni Peter, kasama ang kanyang asawa. Masaya si Isabel na makita si Nelly sa bahay. Habang tumatanda si Peter, lumalala ang kanyang kalusugan at hindi mabuti para sa kanya na mag-isa, kaya mahalaga ang presensya ni Nelly sa kanyang buhay. Pagkatapos umalis ni Isabel, sinabi ni Peter kay Nelly na regular silang nagkikita ng kanyang anak na babae, ngunit hindi niya kailanman nakikita ang kanyang anak na lalaki na naninirahan sa Amerika.
Iniwan si Peter ng kanyang asawa na si Lucy at mula noon, naging mas malapit ang anak niyang lalaki sa kanyang ina. Noong panahong iyon, tumawag si Vincent at nais niyang imbitahan si Nellie na sumama sa kanya sa hapunan. Alam ni Peter na mangyayari ito at masaya siya na iniisip na si Nellie at Vincent ay may pagtingin sa isa't isa. Kinabukasan, nagsimula silang magustuhan ng isa't isa at sinabi ni Vincent na maaaring nakita na niya si Nellie noon. Matagal na nag-isip si Nellie at sinabi niyang una silang nagkita sa panaderia kung saan siya nagtatrabaho noon. Kinabukasan, nagsimulang magtanong si Peter kay Nellie tungkol sa nakaraang gabi. Kahit na magkaibigan lang sila, nagsimula nang magselos si Peter. Dahil dito, biglang lumala ang kanyang kalusugan at sinubukan siyang pasayahin ni Nellie. Dahil kay Nellie, nagsimulang bumuti ang pakiramdam ni Peter. Bilang pasasalamat, dinala siya ni Peter sa isang restoran kinagabihan. Habang nag-uusap, sinabi ni Nellie kay Peter na hindi niya naisip na may lalaking katulad ni Peter na darating sa kanyang buhay at gagawing mas mabuti ang kanyang buhay. Naiintindihan nilang pareho na may mga tao sa paligid na nag-aakala na si Nellie ay nakatira kasama ang isang matandang lalaki dahil lamang sa pera. Gayunpaman, hindi nila pinansin ang mga tao at ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang pagkakaibigan. Pagkatapos umalis, pumunta si Nellie sa bahay ni Vincent upang makipagkita sa kanya, at nang gabing iyon ay naging malapit sila at nagsimula ang kanilang relasyon. Samantala, nagsimulang malungkot si Peter dahil sa kanyang kalungkutan. Kinaumagahan, nagsimulang maghanda si Nellie para umalis sa bahay ni Vincent at sinabi ni Vincent na naghahanap siya ng bagong trabaho para kay Nellie upang pagkatapos makumpleto ang libro ni Peter, hindi na niya kailangan pang maghanap ng bagong trabaho. Nagbago ng kaunti si Peter sa kanyang libro, at nang makita ito ni Nellie, naisip niya na mas maganda na ang libro kaysa dati. Sa oras na iyon, tumawag ang ina ni Nellie at sinabi sa kanya na si Jerome ay nasa ospital. Hindi na nag-aksaya ng oras si Nellie at pumunta siya sa ospital upang makita si Jerome, at nalaman niyang aksidenteng nakain ni Jerome ang mga sleeping pills habang lasing. Sinabi ng ina ni Nellie na sinubukan ni Jerome na magpakamatay, bagaman hindi naman talaga ganon ang nangyari, at nalaman ito ni Nellie kaya nakahinga siya ng maluwag. Nagsimulang magtrabaho muli si Jerome at ngayon ay nakamove on na siya sa kanyang buhay. Gayunpaman, nang makita ni Nellie ang pagbabago sa mukha ni Jerome, nagsimula siyang mag-isip. Nagsimula siyang makaramdam ng panghihinayang dahil iniwan niya si Jerome. Pagkatapos, sinabi ni Vincent na dapat ay magpatuloy na siya sa kanyang buhay tulad ni Jerome. Matapos pakinggan si Vincent, bumalik siya sa kanyang bagong buhay at nagsimulang gawin ang trabaho ni Peter. Unti-unting nawawala ang sarili ni Peter dahil hindi siya makausad sa kanyang kwento at pinapahirapan siya ni Lucy. Nainis si Peter dahil muli siyang itinatago ni Nellie at kahit na tinatanong niya ito, hindi siya sinasagot ng tungkol sa kanyang sarili. Nawalan din ng gana si Nellie sa kanyang sarili dahil sa pakikinig kay Peter at sinabi niya kay Peter na nagtatrabaho siya para sa pera, hindi para ikwento ang kanyang buhay. Nagsabi si Nellie ng mga bagay na nakasakit sa puso ni Peter, at umalis siya na sinasabing hindi siya papasok sa trabaho ng ilang araw. Nagsimulang umiwas si Nellie kay Peter at nagsimula siya ng kanyang bagong trabaho sa kahilingan ni Vincent. Sa unang araw ng trabaho, gumawa siya ng isang disenyo na ikinahanga ng kanyang boss. Nagsimulang mag-alala si Peter tungkol kay Nellie at ikinwento niya ang lahat kay Jacqueline. Samantala, hindi pa nakita ni Jacqueline si Peter na ganito kagulo kaya siya ay nagulat. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang parehong lalaking nagngangalang Dolabella sa bahay ni Peter na siyang pinag-aawayan ni Peter, at nakita niya si Nellie sa bahay ni Peter. Nag-iwan siya ng liham para kay Peter at sinabi kay Nellie na dahil sa kanya, nawala na ang kalungkutan ni Peter, at si Nellie ang nagbigay buhay sa lumang bahay na ito. Sa narinig, gaman ang pakiramdam ni Nellie at sinimulan niyang muli ang kanyang trabaho kay Vincent. Sinimulan niya ang kanyang relasyon at habang umuusad siya, isang gabi dinala niya si Vincent upang makilala ang kanyang mga kaibigan at sa party na iyon, nakilala niya si Peter kasama si Jacqueline. Hindi masaya si Jeline dahil nalaman niyang pumunta ang kanyang asawa upang makipagkita sa kanyang dating asawa. Gayunpaman, kahit papaano, gaman ang pakiramdam niya at nagtagumpay silang may sama siya sa party. Nang gabing iyon, unang beses na nag-usap sina Peter at Vincent tungkol kay Nellie, at sinabi ni Vincent na gusto niyang makasama si Nellie sa habang buhay. Kinabukasan, nalaman ni Peter na namatay na ang lalaking kasama ni Lucy, at kinabukasan ay makikipagkita si Lucy kay Peter. Nang dumating si Dolabella, sinubukan ni Nellie na alamin ang tungkol sa kanya at sinabi ni Peter na dati siyang abogado ni Dolabella, at dahil sa kanyang kapabayaan, maraming tao ang nagsampa ng kaso laban sa kumpanya ni Peter at si Dolabella ay nakulong din. Matapos tawaging patay ng maraming taon, lingguhan na pumupunta si Dolabella upang humingi ng pera kay Peter para ipangsugal.
Hindi kailanman sinabi ni Peter kahit kanino ang tungkol kay Dolabella. Nang gabing iyon, nang makipagkita si Nelly kay Vincent, sinabi niya kay Vincent ang parehong sinabi niya kay Peter. Gusto niyang manirahan kasama si Nelly sa isang bagong bahay habang sinabi ni Nelly na ayaw niyang magdesisyon, gusto niyang manatiling ganoon lang ang mga bagay, at nadismaya si Vincent nang marinig iyon. Hindi siya masaya sa iniisip ni Nelly kaya't nagpa siya siyang tapusin ang kanilang relasyon. At sa pagtatapos ng bagong relasyon ni Nelly, pumunta siya sa bahay ni Peter upang makipagkita. Sinabi niya kay Peter ang lahat ng ito at sinabi niyang tama si Vincent at mali si Nelly dahil natatakot siyang umibig muli matapos mabaigo ang kanyang kasal. Nanatili si Nelly sa bahay ni Peter ng gabing iyon, at sinubukan ni Peter na tapusin ang kanyang libro buong gabi. Pumunta siya sa silid ni Nelly sa kalaliman ng gabi at nakita niyang natutulog si Nelly. Nang magising si Nelly at makita si Peter sa kanyang harapan, hindi siya nakaramdam ng anumang sama ng loob. Pareho silang nag-iisa sa buhay kaya't gaman din ang loob ni Nelly sa presensya ni Peter. Hindi nakatulog si Peter buong gabi dahil babalik na si Lucy sa kanya, at hindi niya alam kung masaya o malungkot siya. Kinabukasan, bumalik si Lucy sa bahay, at pagkatapos ng ilang taong pag-uusap, naintindihan nilang mahal pa rin nila ang isa't isa. Nagsimulang magpunta si Nelly sa korte kasama si Lucy kung saan siya at si Jerome ay maghihiwalay. Binigyan sila ng korte ng 3 buwan, at pareho silang alam na magiging masaya sila kung maghihiwalay na. Nang magsara ang korte, nagdesisyon si Nelly na makipagkita kay Vincent, at bago makipagkita kay Vincent, pumunta siya sa bahay ni Peter. Matagal na itong pinapangarap ni Peter, at sa wakas, mangyayari na ito. Nagpaplano siya na maglakbay kasama si Lucy, at sa pagtatapos ng paglalakbay, makikipagkita siya sa kanyang anak. Ilang buwan na kailangan ni Nelly na lumayo sa kanyang pinakamalapit na kaibigan, at nalaman niyang nadismaya siya. Sa wakas, iniwan ni Peter ang kanyang bahay at ang trabaho ni Nelly, at nang umalis siya, nagsimulang bumalik si Nelly sa kanyang trabaho. Natupad ang hiling ni Peter habang hindi masaya si Nelly. Samantala, natapos na ang libro ni Peter, at upang mailathala ito, nagsimulang pumunta si Nelly kay Vincent, at sinimulan niyang subukang muling simulan ang kanyang relasyon. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, i-like at mag-subscribe.